ako naiirap na ako kasi nga parang ulit-ulit. Iyak siya, umiyak ako. Kasi ayaw niya, kasi nagwawala siya. Enjoy school, okay? Hi, mga Marikoy, ng isang araw nga pala, hindi ngayon ako na lang yung nag-attend kay Jace. May inutos kasi ako kay Daddy Tano na gawin niya sa store kaya hindi ko na siya pinasama na mag-attend kay Jace. In fairness naman kay Jace, sanay na siya mga Marikoy kahit hindi kasama si Daddy Tano. Sanay na siya, nasalitan kami ng daddy niya sa pag-attend. Minsan naman kaming dalawa mismo yung nag-ahatid. Kaya na ding muryot-muryot kapag bumababa siya ng sasakyan, diretso siyang umuupo dito. Kapasok niya naman sa school, bigla ko niyaya magkape ng mga koma. Rereklamo ako dyan na napakarusing ko mga Marikoy at halos kakagising lang. Kaya mas lalo ako nainis nung nakita ko itong kaibigan namin na si Mitch. Na lang talaga masarap kasama tong mga tot, hindi sila judgmental. Anyway, pagkabalik namin sa school, nadatnan namin yung mga bata na naglalaro na dito sa playground. Katapos nila maglaro ng 10 minuto mga Marikoy, tinawag na sila ng mga teachers nila. At ito na nga yung time para lumabas sila ng school dahil tapos na yung klase nila. Pagdating namin sa bahay mga Marikoy, kagad na inahanap ni Jay si Ice. Itong si Ice naman, nakaabang siya sa pintuan sa pagpasok ni Jace. Sinaroduhan pa nga ako ng pintuan ng anak ko, mga Marikoy. Sabi ko kay Jace, magbihis muna siya bago siya makipaglaro kay Ice. Pagkatapos niya nagbihis, dinala niya si Ice sa kwarto niya, mga Marikoy, at naglaro na silang dalawa. Pagkatapos ko nga lang palang maligo dyan at nagpaalam ako kay Jace. Actually, sinasama namin siya ni Daddy Tano kaso ayaw niya, pagod daw siya sa school. Kaya hindi na namin siya pinilit ni Daddy Tano. Punta nga pala kami dito sa May Candaba, sa May Peekaboo Therapy Center. In-invite kasi kami dito ng dalawang napakagandang therapist ni Jace. Kaya ng mga magulang nila, mga Marikoy, sila po yung may-ari ng therapy center na to. In-invite nila kami para mag-inspire ng ibang mommies na nagte-therapy yung mga anak nila dito. Kaso ang nangyari mga Marikoy, kami ni Daddy Tanong na-inspire. Na-inspire kami sa isang pamilya. Alam nyo ba na yung dalawang therapist ni Jace, yung OT tsaka sped tutor niya, ay magkapatid at meron silang kapatid na meron ding autism. Yan. Tapos po, kung wala po, hindi niya po maalis yung track, yung sound po, yung beep-beep po. Tapos sabi ko, bakit lagi mo pinapanood yan? Sabi ko, kasi ako naiirap na ako kasi nga, parang ulit-ulit, umaga na lang, tanghali. Sabi, basta pa yung break po siya. Crash ka? Puros, Yung busina po, gano'n. Busina. Sabi ko nga, Marcos, maliit ka pa, naririnig ko na yan. 22 years old ka na ngayon. Pag mula ka pa salita, gusto ko nasa-satisfied daw po kasi siya sa sounds. Parang naalis daw po yung stress niya. So kung ganun yung dahilan mo, okay, wala naman ako. ang gagawin niya nun, hihinayin yung cellphone. Yun, sakto na yung maririnig. Pero yung ganun pa rin yan. Tama yung narinig nyo mga Marikoy, 22 years old na ngayon si Marcus na merong autism, nakakapatid ng mga therapist ni Jace at nasa college na siya ngayon. Nag-aaral, pumapasok at umuuwing mag-isa sa bahay. Thankful ako na in-invite nila kami dito kasi ang dami naming natutunan ni Daddy Tano. College to kinder. College na yung anak nila mga Marikoy, ako kinder pa lang si Jace. Pero shinare ko pa rin yung mga pinagdaanan namin ni Jace. Pinaliwanag ko din kung gaano kahalaga ang pagpasok ng isang tulad ni Jace sa isang therapy center. Day pa lang niya, umiyak ako. Kasi ayaw niya, kasi nagwawala siya, pinapalis niya yung so, kailangan kong tiisin yung sarili ko kasi para sa kanya yung, kaya ko sinasabi to, kasi madami akong nakikilala na nagpapatherapy sila, one day pa lang nagte-therapy yung anak nila, hindi na nila binabalik. Kasi daw, umiiyak yung anak nila, ganito. Sabi niya, feeling ko, may nakausap ako kay, bakit di na siya nagte-therapy? Nakita ko pa lang siya. Sabi niya, mami, kasi umiiyak siya, feeling ko may hindi talaga nila gusto yung ginagawa ng mga therapist. Kasi ayaw nila yun eh. Gusto nila sila yung masunod. Isa si Marcus at Jace sa nagpapatunay na kahit napakamahal ng therapy mga Marikoy, sobrang worth it naman dahil ito yung pinakamakakatulong sa kanila. Nila yung bata, nakiiyak sa mall, akala nila ini-spoil yan. Ayaw nila silang mag-judge sa atin. Ang importante, nagampanan natin yung kailangan ng anak natin. Yun lang po.
Pinaliwanag ko nga din pala dyan na kung gaano kahalagang wag nang pansinin yung ibang tao. Tapos nagulat nga pala ako dahil binigyan nila ako ng certificate at saka bulaklak. Kasalukuyang sped shooter nga pala ni Jace itong nag-abot sa akin ng bulaklak. Si Teacher Luigi na tumutulong kay Jace in terms of academic. Yung kapatid naman niya na si Teacher Joey ang isa sa mga OT dati ni Jace. Imagine mga Maricoy, may sarili na silang therapy center dito. Pero dumadayo pa sila sa ibang lugar para ma-accommodate yung ibang bata na tulad ni Jace. At kaya sila naging therapist mga Maricoy dahil sa kapatid nila na si Marcus. In-invite nga din pala nila kami sa isa sa mga source of income nila para maitaguyod si Marcus. Kapag talaga magulang ka na may special needs mga Maricoy, lahat ng pwedeng pagkakakitaan ay papasukan mo. Kaya nga pala nila kami pinapunta dito dahil pinapapili nila kami ng mga damit. Nahiya pa nga ako pero itong si Daddy Tano mga Maricoy mukhang hindi naman nahiya. Nakita niya kasi na napakadaming design ng favorite brand niya dito na Boss. At ng mga tinitinda nila dito mga Maricoy, legit na branded na galing pong USA. Naghahanap kayo ng mga branded na gamit mga Maricoy, pwede po kayong dumaan dito. Located dito sa May San Andres Street, Candaba. The Good Label ang pangalan ng shop nila mga Maricoy. Yung ngiti nga pala dyan ni Daddy Tano, parang birthday niya. Nakapili nga din pala ako ng Lacoste shirt at napaka-presko ng tela niya kaya nagustuhan ko. Anyway, itong mga ganitong invite yung mga nilulook forward ko kasi bukod sa nakakapag-inspire kami ng ibang parents, kami mismo ay nai-inspire. Tok, 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 tok.